ng enerhiya ng araw at iniisip kung ito na ba ang bagong lalaki. Nakahanap si Feng Yi ng tahimik na lugar sa tabi ng ilog para ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Lumilitaw ang isang screen ng system, at kinumpirma niya na magdaragdag siya ng isang espesyal na kalidad sa kanyang armas. Naaalala niyang sinubukan niya ito sa isa pang item, ngunit hindi nito kinaya ang lakas. Sa pagkakataong ito, gumagana ang bagong talam sa kanyang lakas, na gumagawa ng isang malakas na koneksyon. Kinukumpirma ng mensahe ng system na gumana ang pag-encode ng item. Nasa sabik sa kanyang bagong sandata, naghahanda siyang subukan kaagad ang kamangha-manghang kapangyarihan nito. Ang resulta ng pagsubok ay nabigla sa kanya sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na pinalabas ng espada. Isang malaking gininto ang sinag ng liwanag ang sumisibol mula sa talam patungo sa kalangitan. Ang mandirigma ay umindayog gamit ang kanyang espada sa apoy, nararamdaman ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Siya ay halos magsimula ng isang napakalaking apoy sa indayog na yun at nakita kung gaano kadelikado ang kanyang lakas. Malaki ang usok mula sa pag-atake, kaya alam niyang nakita siya at kailangang umalis. Isang batang babae ang tumatakbo ng mabilis patungo sa usok na iniwan ng ating bida, nagrereklamo siya na may ginawa lang siya na saglit at na-miss ang lahat. Biglang huminto ang dalaga. Nakikita niya na talagang kumukulo ang ilog, lumipad ang ahente sa nasirang lugar, iniisip kung ano ang ginawa ng bagong lalaki sa lugar, naiisip na niya na sinasabihan siya, dahil nagkamali ang lahat simula nang magpakita siya. Noon lang, isang gininto ang kislap sa di kalayuan ang nakapansin sa kanya, at naging curious siya, nabigla ang mangangaso sa kanyang naramdaman, hindi ito dapat posible. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay tumalon mula sa isang bituin hanggang sa 2 bituin, at gumawa pa siya ng isang sandata ng espiritu. Ang asosasyon ay mayroon lamang 2 sa mga armas na iyon, at ang paraan upang gawin ang mga ito ay hindi lubos na kilala. Naghihinala ang dalaga, nagtataka kung paano niya nakuha ang ganitong uri ng kapangyarihan ng mag-isa. Ngunit sa palagay niya ay maaaring siya ay mali, at nagpa siya na simulan ang paglilinis ng gulo na ginawa niya. Sa malayo, iniisip ni Fang Yi kung paanong ang kanyang sandata ngayon ay may katangiang yang. Ngunit gusto niya ng higit pa, maaaring i-encode ng system ang anumang bagay, kaya plano niyang magdagdag ng higit pang mga katangian sa talam. Biglang tumunog ang phone niya, may message siya mula sa hindi niya kilala, nakalimutan na niyang maging pribado, at ngayon ay isang estranghero ang nag-iimbita sa kanya sa isang grupo ng mga pioneer. Laking gulat niya nang malaman niya na ang mga opisyal na miyembro ay dapat na hindi bababa sa antas ng Ghost Axe Realm. Ang estranghero ay nag-uusap tungkol sa isang bagong polusyon sa lugar at iniimbitahan siya sa isang grupong pangangaso. Tinanong niya ang lokasyon, at ang estranghero ay nagpadala ng isang file. Ito ay tungkol sa Lava Dragon ng Shadow River. Ang zone ay may lava, at ang parehong katangian na mayroon siya, kaya nagpa siya si Fang Yi na tanggapin ang imbitasyon. Malayo sa distrito ng Binmo, isang grupo ang naghihintay sa pagdating ng matandang kaibigan ni Lee. Sabi ng isang miyembro, napakaganda ng mapa ng babae, madali siyang nakarating doon. Ang blonde na babae ay nagpapasalamat sa lahat ng dumating, at sinabi sa kanila na kailangan nilang magtulungan. Siya ay mula sa Cultivation Association, at na-disappointed siya dahil ang mga pioneer dito ay hindi masyadong malakas. Ang hindi alam ng marami, ang Cultivation Association ay isang government group. Ang pagpasok sa grupo ay mahirap, at kinakailangan ng kanyang pamilya na humingi ng pabor, kaya ayaw niyang mab-aigo. Sa sandaling yun, nakita ng isa sa mga explorer ang pagdating ng newbie at tinawag siya sa kanyang pangalan, Fang. Malakas na pumasok si Fang Yi gamit ang kanyang bagong espada, at ipinakilala ang kanyang sarili sa grupo. Ang ahente ay nagulat sa kanyang kapangyarihan, ngunit nakita ang kanyang aura ay hindi nakakatakot, ngunit mainit. Dahil ang pangkat ay naroon lahat, ang pinuno ay nagbibigay ng hudyat, at sila ay pumunta sa pasukan ng kuweba. Nagpa siya si Fang Yi na mauna, at hiniling sa blonde na ahente na alagaan ang ilaw. Ang grupo ay naglalakad sa kuweba, at ang isa sa kanila ay nagbabala kay Fang tungkol sa mga maluwag na bato. Kakaiba ang tingin nila na hindi pa masyadong mainit ang lugar. Sinasalamin ni Fang Yi kung gaano siya kabilis tinanggap ng team, at naramdaman niyang totoo ang kanilang pagkakaibigan sa mahihirap na oras na ito. Si Fang Yi ay patuloy na sumusulong,
at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magbago ng kulay, na nagpapakita na ang panganib ay malapit na. Bigla silang nakarating sa isang malaking siwang, at namangha silang makita ang isang ilog ng kumukulong lava sa harapan nila. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Fang patungo sa panganib, at sinisigawan siya ng blonde na ahente na huwag maging walang ingat. Sa gulat ng lahat, itinulak ng mandirigma ang kanyang espada sa lava. Ang mga explorer ay nataranta at sumisigaw para humingi ng tulong, isang maapoy na pagsabog ang nagpabalik sa koponan, at nakita ng system ni Fang Yi ang isang pandaigdigang problema at sinimulang suriin ang impormasyon. Habang itinutusok niya ang kanyang espada sa lava, sinuri ng sistema ni Fang Yi ang anomalya, na nagpapakita ng isang bagong kapangyarihan, ang inner flame, na may napakataas na panloob na temperatura at mga katangian ng pagkawasak, at ang scarlet flame na pamamaraan ng espada, na nagpakawala ng kapangyarihan nito nang mabunat ang talam, na pinahiran ito ng apoy at kidlat. Napagpasyahan, hinawakan ni Fang Yi ang kanyang espada, ang kanyang mga mata at ang talam ay kumikinang sa maapoy na kapangyarihan, isang perpektong pamamaraan para sa kanyang tang sword. Sa ibaba, ang iba pang mga explorer, na napaatras ng isang naunang pagsabog, ay nakamasid sa pagkamangha, habang si Fang Yi ay nakatayong hindi nasaktan sa isang puyo ng apoy, na napagtatanto na ang kanyang sandata ay sumisipsip ng lakas ng lava. Pagkatapos ay ginamit ni Fang Yi ang kanyang mga script point upang permanenteng i-embed ang katangian ng Scarlet Flame sa kanyang espada, na ngayon ay nasusunog sa enerhiya. Nang hamupa ang apoy, napagpasyahan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay dumanas ng isang maliit na aksidente sa paglilinang at nakabawi. Ang grupo ay masaya, napansin ang espiritual na enerhiya ng kuweba ay nagpapatatag. Ang isa sa kanila ay nagdiwang na masipsip ito ng maayos, habang ang isa naman, sa bingit ng pagsisimula ng kanyang landas sa paglilinang, ay tuwang-tuwang sumigaw sa pangalan ni Xiaoya. Hinikayat sila ng blonde na ahente, si Xiaoya, na magsanay habang patuloy siyang nanunood, at pinasalamatan siya ng team sa pagkakataon. Naputol ang kapayapaan nang mapansin ni Xiaoya ang mga taong papalapit sa pasukan, na nagbabala na may ibang mga pioneer na darating. Pumasok ang tatlong matipunong lalaki, pinangungunahan ng isa na may takip sa mata at kumikinang na pulang mata na mayabang na nagpahayag na ang lupaing mayaman sa yaman ay kanila na. Nag-alala si Xiaoya, na kilalang lahat ng tatlong bagong dating ay nasa 1-star Ghost Axe Realm, isang antas na hindi kayang haminin ng kanyang team. Sa kabila ng panganib, sinubukan ni Xiaoya na mga tuwiran sa kanila. Magalang na sinabing nauna silang dumating at nag-alok pa na payagan silang sumali. Ang kanyang diplomasya ay sinalubong ng paghamak. Ang pinuno na may takip sa mata ay tinuya ang kanyang mababang antas at inutusan silang mawala o harapin ang mga kahihinatnan. Tumigas ang ekspresyon ni Xiaoya. Pinag-isipan niya ang malupit na katotohanan ng survival of the fittest sa bagong panahon na ito. Ngunit bilang miyembro ng asosasyon ng Xia Nation, nagpasya siyang hindi niya papayagan ang inhustisya na ito. Nang malapit ng lumaki ang paghaharap, humakbang si Fang Yi sa pagitan ni Xiaoya at ng pag-alit na pinuno. Habang nag-aapoy ang kanyang espada, malamig niyang tinanong ang malaking lalaki kung wala na ba siyang ibang gagawin kundi mangbuli sa isang dalaga. Naiwan ang pinunong may takip sa mata na nakatulala at walang imik, walang pag-aalinlangan. Nagpakawala si Fang Yi ng isang mapangwasak na indayog na lumikha ng isang maapoy na pagsabog, na nagpalipad sa tatlong agresor. Ang lakas ng pag-atake ay bumulaga sa sariling mga kasamahan ni Fang Yi mula sa kanilang pagmumuni-muni. Naalala niya ang mga trahedyang dulot ng mga sumunod sa prinsipyo ng survival of the fittest, na alam niyang napakalaking puwersa lamang ang makakaapekto sa mga taong yon. Upang ipahayag ang kanyang punto, hinugot ni Fang Yi ang kanyang talam sa lupa, pagkatapos ay itinutok ito sa harap ng karibal na pinuno. Napapaligiran ng napakalawak na gininto ang aura, malamig niyang inutusan silang tumakas. Sa takot sa ikalawang pagpapakita ng kapangyarihan na ito, tinawag ng pinuno si Fang Yi na isang halimaw at sumigaw na tumakbo ang kanyang mga tauhan habang pinapanood sila ni Fang Yi na tumakas. Nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kasamahan sa koponan, naghuhumindig sa pananabik sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ngumiti si Fang Yi, inalis ito at iminumungkahi na oras na para umalis. Pag-alis nila, pinag-isipan ni Xiaoya ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ni Fang Yi.
Napagtantong nagpigil siya, dahil kumbinsido siya na isa siyang top-tier pioneer, alam niyang kailangan niyang iulat kaagad ang malaking pagtuklas na ito sa kanyang organisasyon. Lumipat ang eksena sa opisina ng Spiritual Energy Cultivation Association, kung saan ang isang babae sa telepono kasama si Xiaoya ay inulit sa pagkagulat na may lumitaw na isa pang high-attribute pioneer, lalong nataranta ang manggagawa sa opisina, napagtantong sobra-sobra na ang sinabi niya, lalo na't may nakatayong kahangahangang lalaki sa likuran niya. Awkwardly niyang ibinaba ang tawag pagkatapos kumpirmahin ang ulat. Masayang tinanong ng dalaga ang kanyang superior kung sila ay mapalad na magkaroon ng magkasunod na dalawang high-attribute pioneer, siya. Gayunpaman, malupit na itinuwid sa kanya na ang swerte ay walang kinalaman dito, na nagpapaliwanag na ang bawat individual na may mataas na katangian ay nakatakdang maging isang bagong sentro ng kapangyarihan, isang responsibilidad na labis na nagbigay diin sa kanya. Sa ilalim ng maaraw na kalangitan, bumalik si Fang Yi sa lungsod. Sinubukan niyang itago ang kanyang sarili bilang isang cosplayer, ngunit ang kanyang makapangyarihang presensya at tunay na espada ay nakakuha lamang ng higit na atensyon. Naputol ang kanyang paglalakad nang makita sa kanyang telepono na nag-viral na ang balita ng insidente sa kuweba. Sinumbatan niya ang sarili dahil sa kanyang kawalang ingat. Alam niyang masyadong kapansin-pansin ang pagsabog ng kanyang panloob na apoy. Ibinasura ang ideya na pagtataksilan siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan, tumuon siya sa isang mas mahalagang bagay. Ang napakalaking enerhiyang yang na kanyang nasipsip ay nagtulak sa kanya patungo sa isang bagong tagumpay, kailangan niyang makahanap kaagad ng isang liblib na lugar at tumungo sa likod ng bundok. Pagkalipas ng 5 minuto, sa bundok ding iyon, isang babaeng may pilak na buhok na nagngangalang Su Qingying, isang dalubhasa sa pagpapanumbalik ng hardin, ay nakaramdam ng biglaan, malakas na presensya, nakakita siya ng matinding pagsabog ng liwanag, tulad ng isang maliit na araw, at nakilala ang mga senyales ng isang cultivator na pumapasok sa 3-star Ghost X realm, ang laki ng enerhiya ay namangha sa kanya. Hindi niya akalain na ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian na iyon ay maaaring maging nakatatakot. Dahil sa isang pakiramdam ng tungkulin at isang kislap ng pagkilala, tumakbo siya patungo sa kaguluhan, na nangangakong hulihin ang misteryosong individual sa pagkakataong ito. Sa taas ng bundok, nakatutok si Fang Yi sa kanyang tagumpay. Humugat siya ng napakaraming gintong enerhiya, na umikot sa paligid niya bago nabuo ang isang maliwanag, parang araw na bola sa itaas ng kanyang ulo, habang siya ay nagmumuni-muni sa hangin, ang kapangyarihan sa likod niya ay bumuo ng isang komplikado, hugis bituin na banal na hugis, ang ginintoang enerhiya ay sumiklab sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sobrang lakas habang sinusubukan niyang kontrolin ang ligaw na enerhiya. Sa wakas, ang kapangyarihan ay nagsama-sama, kumukuha ng hugis ng isang higanteng banal na palakol na gawa sa purong ginintoang at mapusyaw na asul na enerhiya, na dumadagundong sa kapangyarihan. Samantala, dumating si Su Qingying at biglang huminto nang makita niya ang kamanghamanghang tanawin, siya ay tumingin sa ganap na hindi makapaniwala, nakita na ang misteryosong tao ay malapit ng ay-ugoy ang banal na palakol na nilikha niya. Ang kanyang antas ng kontrol ay hindi ka panipaniwala, nagtataka siya kung paano makakapag-utos ang sinuman ng napakaraming espiritual na enerhiya na may gayong perpektong kasanayan at katatagan, tinatanong ang kanyang sarili kung ang lalaking ito ay lihim na nagsasanay sa loob ng maraming siglo. Ang tanawin ay nagbalik ng isang masakit na alaala. Naalala ni Su Qingying ang sarili niyang pagtatangka sa Ghost X 2-star level. Ang presyon mula sa kanyang sariling banal na palakol ay naging labis para sa kanya. Nagtutulak pabalik at nagpapaubos sa kanya ng dugo. Iniwan siya nitong nakahiga sa kama ng isang buong linggo. Siya ay likas na malakas, ngunit siya ay nabigo pa rin ng husto. Hindi niya maintindihan kung paano kakayanin ng halimaw na ito ang isang pambihirang tagumpay na mas malakas kaysa sa kanya. Habang tumatakbo siya palapit, mas lalo siyang namangha. Ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, ang perpektong kontrol sa bawat galaw ng palakol, at ang paraan ng bawat bit ng kapangyarihan na tila nadal-isay ng libu-libong beses, lahat ito ay higit pa sa anumang nakita niya, napagpasyahan niya na ang taong ito ay hindi lamang isang kamanghamanghang halimaw, para siyang Diyos na bumaba mula sa langit. Napansin din niya ang kalmado at matatag nitong paraan ng paggawa. Karamihan sa mga pioneer, kapag naramdaman nilang malapit ng mangyari ang isang pambihirang tagumpay,
ay nagmamadaling gawin ito. Ang taong ito, gayunpaman, ay gumalaw na may malalim na pakiramdam ng karanasan at isang malakas na pag-iisip, tulad ng isang master mula pa noong unang panahon. Natigil ang kanyang pag-iisip nang magsimulang gumalaw ang higanti, nagniningas na banal na palakol. Pinagmasdan niya ang kahangahangang tanawin habang umiindayog ito ng may layunin, patungo sa silangan, sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang mga mata ni Fang Yi ay nagningas ng purong gininto ang liwanag habang ang mga bitak ng hilaw na enerhiya ay kumalat sa kanyang mukha. Siya ay lumutang sa loob ng isang nakabubulag na bagyo ng gininto ang kapangyarihan, matagumpay na nakontrol ang malaking halaga ng enerhiya na kanyang natipon upang mag-evolve. Pagkatapos ay lumitaw ang isang window ng system, opisyal na nagpapatunay na nagtagumpay siya, naabot na niya ang kaharian ng Ghost Axe, 2-star. Ang bagong banal na palakol ay bumagsak sa lupa, inilabas ang lahat ng kapangyarihan nito sa isang malaking shockwave na palm unit sa buong bundok. Si Su Qingying ay nahuli sa malakas na pagsabog at kinailangan niyang pigilan ang sarili laban sa alon ng ginintoang enerhiya. Ang natitirang puwersa ay tumawid sa isang malaking landas sa kagubatan bago nawala. Ngunit nang siya ay tumingala, ang misteryosong lalaki ay ganap na nawala. Napabuntong hininga dahil sa pagsisikap at pagkadismaya. Hindi makapaniwala si Su Qingying na namiss niya ulit siya, lalo na't dumating siya sa loob lamang ng 30 segundo. Isang pag-aalala ang pumasok sa kanya, alam niya siguro na sinusubaybayan siya nito. Nag-aalala siya na kung nanatili itong mahirap hanapin, magiging imposible ang kanyang misyon na i-recruit siya. Nang malapit na siyang sumuko, tumigil siya, isang biglaang ideya ang sumagi sa kanya. Siya ay tumingin sa malayo mula sa landas ng pagkawasak at patungo sa isang higanteng matandang puno na ngayon ay kumikinang na may malambot, natitirang gintong liwanag. Sa panibagong pakiramdam ng katiyakan, tumawag siya sa kagubatan na tila walang laman, tinawag siyang senior at tinanong kung nasa lugar pa siya. Mula sa mga anino ng kagubatan, lumitaw si Fang Yi, ang kanyang nakahod na katawan ay nagbibigay ng malamig na kumpiyansa. Ang kanyang kumikinang na pulang mata ay kay Su Qingying. Alam niya kaagad na siya ang taong tumitingin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nang makitang natagpuan na siya, tumayo si Su Qingying at maayos na nagpakilala. Sinabi niya na siya ang kapitan ng Firefly Squad, isang bahagi ng Spiritual Practitioners Association ng Xia Nation at isa rin sa mga unang pioneer ng bansa. Sa ngalan ng asosasyon, taos-puso niya itong inanyayahan na sumama sa kanila. Inamin niya na 2 araw na niyang sinusundan siya at umaasa na hindi siya pinag-isipan ng masama ng kanyang mga pamamaraan. Habang nagsasalita siya, nanatiling tahimik si Fang Yi at ang kanyang mukha ay mahirap basahin sa ilalim ng kanyang hood. Idinagdag ni Su Qingying na habang hindi pa alam ng publiko, handa na ang lahat ng opisyal na papeles para sa asosasyon. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay labis siyang kinakabahan, maingat na pinipili ang kanyang mga salita, at nag-aalala kung iniistorbo niya siya o pinapagalitan ang makapangyarihang lalaki. Alam niyang kailangan niyang maging mahinahon at magalang. Ang kanyang maingat na binalak na pananalita ay naputol ng simpleng direktang tanong ni Fang Yi. Bakit ako sasali? Ang direktang tanong ay lubos na ikinagulat niya. Nauutal siya saglit, nagpapanik sa sasabihin, mabilis niyang nakita na ang walang laman. Magagandang salita ay magiging walang silbi laban sa isang taong napakatalino. Ang katotohanan ay ang tanging pagpipilian niya. Pinagsama-sama ang sarili, ipinaliwanag niya kung para saan ang asosasyon. Sinabi niya sa kanya na nais ng Xia Nation na tipunin at pag-isahin ang lahat ng mga naunang pioneer, upang gabayan sila sa isang organisadong landas at bigyan din sila ng karagdagang proteksyon. Alam niya na ang paglaki ay magulo ngayon at na ang isang asosasyon ay maaaring parang isang hawla sa isang malayang espiritu na tulad niya. Ngunit hiniling niya sa kanya na tingnan ang mas malaking larawan, ang isang mahusay na pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay darating, at lahat sila ay kailangang tumayo ng sama-sama upang harapin ang hindi kilalang mga kaaway ng hinaharap. Matapos makinig sa kanyang madamdaming pananalita, si Fang Yi ay nakasandal sa puno, mukhang pagod at walang interes. Sinabi niya sa kanya ng malinaw na hindi siya payag na sumali. Ipinaliwanag niya na, sa ngayon, hindi pa rin niya kayang lubusang magtiwala sa kanya o sa asosasyong kinakatawan nito. Si Su Qingying ay naiwang ganap na nakatulala at hindi nakapagsalita sa kanyang direktang pagtanggi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa pagharap sa kanyang pagtanggi,
Si Su Qingying ay naging desperado, mabilis niyang hinugot ang identification card mula sa kanyang jacket, itinaas ito para makita niya. Mabilis niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Su Qingying at binanggit na dati siyang isang kilalang atleta bago bumalik ang espiritual na enerhiya. Nakiusap siya sa kanya na paniwalaan siya. Umaasa na ang kanyang pampublikong pagkakakilanlan ay magbibigay sa kanya ng dahilan upang magtiwala sa kanya. Tumigil si Fang Yi at inisip ang kanyang mga sinabi. Hinawakan niya ang kanyang baba ng may pag-iisip, na sinasabing malabo na niya itong naalala. Naalala ng kanyang isip ang isang naka-frame na larawan ng kanyang nagdiriwang ng tagumpay bilang runner-up sa long-distance championship ng Sia Nation, napagtanto niya na ang likas na husay niya sa atleta ang dahilan kung bakit siya naging mabilis at mahusay na pioneer. Gayunpaman, naging matigas ang kanyang mukha. Isang madilim na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang pumasok sa isip, na nagpapakita ng isang pangitain ng isang wasak na lungsod. Alam niya na sa kanyang orihinal na timeline, ang gawain ng Sia Nation, kabilang ang asosasyon, ay nabigo sa huli, na humahantong sa katapusan ng sangkatauhan. Ngayong bumalik na siya dala ang kanyang sistema. Alam niyang kailangan niyang maging bahagi ng solusyon, ngunit ang pagsali sa asosasyon sa puntong ito ay hindi tamang hakbang. Sa paglalagay ng mas maalalahang tingin, tumingin siya pabalik sa isang umaasa na si Su Qingying at kinumpirma na naaalala niya ito. Sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya ang tungkol sa kanyang alok, at bago siya makasagot, tumalon siya sa hangin at mabilis na umalis sa lugar. Sa sobrang bilis, lumitaw siyang muli sa likod mismo ng isang nagulat na si Su Qingying. Binigyan niya ito ng matibay na kondisyon, dapat niyang ilihim sa lahat ang lokasyon nito sa ngayon. Sa isip niya, pinag-aralan niya ang magalang na paggawin ito at nahulaan niya na ang asosasyon ay maingat sa pagkagalit sa makapangyarihang mga pioneer na hindi nila kasama. Nakita niya ito bilang isang kahinaan na magagamit niya. Iminungkahi ni Su Qingying ang isang deal. Ipinaliwanag niya na nakita ng asosasyon ng enerhiya mula sa kanyang pambihirang tagumpay, at kailangan niyang maghain ng ulat. Iminungkahi niya na magpadala ng isang ulat na pinaghalong katotohanan at kasinungalingan upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan habang pinananatiling masaya ang kanyang mga amo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pumayag si Fang Yi sa kanyang plano. Sinubukan ni Su Qingying na tawagan si Fang Yi habang pumayag ito sa kanyang plano, ngunit sa isang kisap mata, wala na siya. Tumakbo siya pababa sa dalesdis ng bundok pagkatapos niya, ngunit wala itong silbi. Pagod at inis, lumakad siyang mag-isa sa isang daanan ng kagubatan, bumubulong-bulong sa pagkabigo tungkol sa kung ilang beses niya itong nabigo na mahuli at kung paano siya ngayon ay sinusubukang iwasan siya. Bamantong hininga siya, nagrereklamo tungkol sa nakakapagod na trabaho ng pagbuburn ng malakas na mga palatandaan ng enerhiya na iniwan niya pagkatapos ng bawat insidente. Naputol ang kanyang pag-iisip ng isang boses sa kanyang earpiece, na nagsasabi sa kanya na ihinto ang pag-aalala tungkol sa mahirap hanapin na pioneer at alalahanin ang misyon na kanyang ginagalawan. Seryosong sabi ng boses sa kanya na nagpakita na naman ang mga kakaibang nilalang. Natigilan si Su Qingying, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang itanong niya kung nakabalik na ba sila. Isang nakakatakot na alaala ang bumaha sa kanyang isipan, na nagpapakita sa kanya na napapalibutan siya ng isang pulutong ng mga nakakatakot na malalobo na nilalang na may duguan ang mga bibig at kumikinang na pulang mata. Naisip niya sa sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang mga kakaibang hayop na yun. Ipinaliwanag ng kwento kung ano sila. Mga halimaw na malamig, mas asama, at uhaw sa dugo, na ipinanganak mula sa mga polusyong zone na ginawa ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Nakakuha sila ng kapangyarihan mula sa mga zone na ito, na naging mga halimaw na kumakain ng tao. Ang ilan ay maaaring magtago bilang mga natural na sakuna, na pumatay sa sinuman habang hinahati nila ang mga lupain at gumawa ng mga bagong polusyon. Kung hindi sila pipigilan, ang kanilang napakamapanirang kalikasan ay hahayaan silang patuloy na kainin ang mundo ng mga tao hanggang sa wala nang natira. Isang malakas na bagyo ang biglang tumama sa lungsod. Ang kalangitan sa gabi ay hindi naiilawan ng mga streetlight, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na marahas na pagkislap ng kidlat. Bumuhos ang ulan, at sinindihan ng mga pulang alerto ang mga telepono ng mga tao, nagbabala sa matinding bagyo at sinasabi sa lahat na manatili sa loob. Isa pang alerto ang nagpahayag na ang Yuhuang Mountain Area ay sarado dahil sa mga panganib sa pagbaha. Mula sa kanilang mga bintana,
Nagkomento ang mga tao na hindi sila nakakita ng bagyong ganito kalala sa loob ng maraming taon, na may mga nagbibiro na ang isang makapangyarihang nilalang ay maaaring nahaharap sa isang pagsubok sa kidlat sa malapit. Nakatago sa maulan na eskinita, pinagmasdan ni Fang Yi ang bagyo ng malungkot, ang kanyang pulang mata ay kumikinang, nararamdaman niya ang napakalaking lakas ng kidlat sa hangin, na kinikilala ang ligaw na kapangyarihan nito, alam niyang hindi ito ordinaryong bagyo kundi isa pang anomalya, na ang kapangyarihan nito ay nakatuon sa isang punto. Nilibot ng kanyang mga mata ang mga gusali ng lungsod at nakalok sa isang malayong taluktok ng bundok na paulit-ulit na tinatamaan ng kidlat. Nahanap na niya ang sentro ng bagyo, walang pag-aalinlangan, tumakbo si Fang Yi sa pagbuhos ng ulan, tumalon sa mga rooftop habang siya ay nagmamadali patungo sa bundok. Nang marating ni Fang Yi ang base ng Yuhuang Mountain, agad na nakumpirma ng kanyang system na may nakitang polusyon, tumingala siya sa tuktok, ngunit sa halip na ang karaniwang kagandahan nito, nakita niya ang isang mabangis na tanawin na may mga labi ng kalansay na nakakalat sa mga baluktot na puno, isa pang paunawa ng system ang idinagdag sa panganib, na nagsasaad na hindi alam ang antas ng polusyon. Gayunpaman, si Fang Yi ay sumulong ng walang pag-aalinlangan, naglalakad sa madilim, mabagyong kakahuyan na may determinadong tingin. Habang papalapit siya sa gitna ng bagyo, nakita niya ang isang napakalaking asul na kidlat na tumama sa tuktok ng bundok, na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Nahanap na niya ang kanyang target. Sa loob ng command center ng Spiritual Practitioners Association, ang mga opisyal ay nagsagawa ng isang tensyonado na pagpupulong. Isang malaking screen ang nagpakita ng vortex ng asul na enerhiya sa ibabaw ng tuktok ng bundok. Iniulat ng isang opisyal na mabilis na tumataas ang panganib sa Mount Yuhuang, kaya kinailangan nilang isara ito at tawagin itong bagong contamination zone. Sinabi ng mabangis na pinuno ng asosasyon na ang sitwasyon ay lubhang kritikal, kailangan niyang hilahin si Su Qingying mula sa isa pang mahalagang misyon, hiniling niya sa kanya na iulat kung ano ang nangyayari, sinabi ni Su Qingying sa mga opisyal na kasalukuyang imposibleng umakyat sa bundok. Dahil malapit nang sumabog ang hindi matatag na enerhiya ng kulog. Dahil dito, opisyal na inuri ang lugar bilang A-level contamination zone, nagpatuloy siya sa mas nakababahalang balita, batay sa kung gaano kabilis ang paglaki ng enerhiya, ang bundok ay malapit nang maging isang banta sa antas ng S, na magsisimula sa kanilang pinakamataas na planong pang-emergency. Ngunit itinuro niya ang isang malaking problema, batay sa kanilang data. Walang explorer na mayroon sila ang ligtas na makalapit sa lugar, na umamin na kahit siya ay hindi makayanan nito, isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid, dahil ipinakita ng mga kalkulasyon na ang misyon ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan kahit para sa mga napakahusay na explorer. Sa pagharap sa imposibleng sitwasyong ito, isang lalaking nakauniporme ng seguridad ang nag-utos sa paanan ng Mount Yuhuang na ganap na selyuhan, kasama ang mga patrol na ipinadala 24 hanggang 7 upang pigilan ang sinuman na subukang umakyat dito. Mahigpit na sumang-ayon ang pinuno ng asosasyon. Idineklara niya na kailangan nilang ihinto ang pagbabanta sa pamamagitan ng pagsil sa bundok at walang makakalapit dito hanggang sa bumaba ang konsentrasyon ng enerhiya. Habang iniisip ng asosasyon na masyadong mapanganib ang Mount Yuhuang, si Fang Yi ay nasa loob na ng zone. Malaking bolts ng asul na kidlat ang bumagsak sa paligid niya. Habang lumalakas ang bagyo, si Fang Yi ay nakatayong matatag, pinuprotektahan ng gininto ang aura mula sa kanyang pamamaraan sa paghinga. Alam niya, gayunpaman, na ang makaligtas lamang sa bagyo ay hindi sapat, upang makuha ang purong enerhiya ng kulog, kailangan niyang umakyat sa gitna ng bagyo sa tuktok ng bundok, ang kanyang desisyon ay pinalakas ng madilim na alaala ng nakaraan. Alam niyang simula pa lang ang mga nilalang na kinakaharap nila ngayon, at mas maraming nakakatakot na halimaw ang lilito sa hinaharap, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihang nakabatay sa apoy ay hindi sapat para sa mga darating na hamon, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili, hindi lamang umasa sa kanyang sandata. Napapaligiran ng kidlat, nakakita si Fang Yi ng isang bihira at perpektong pagkakataon na gamitin ang enerhiya ng kulog upang palakasin ang kanyang sariling katawan. Alam ni Fang Yi kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito para lumakas, haharapin niya ang tiyak na kamatayan mula sa mga darating na kalamidad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na ginto, inilabas niya ang kanyang nag-aalab na espada at, sa isang mapanghamon na dagendong,
direkta itong ibinaon sa isang napakalaking bolt ng asul na kidlat. Ang ligaw na enerhiya ay dumaloy sa kanya, na nagdulot ng matinding sakit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling determinado, nanginginig ng husto ang kanyang katawan nang dumaloy ang kuryente sa kanya. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng kulog na ito ay parang isang banal na parusa, na aktibong nakikipaglaban sa kanya. Galit na galit ang bagyo na pinasok niya ang teritoryo nito at tila hinihiling na sumuko na siya. Nakatitig sa magulong langit, iniisip niya kung paano niya magagawa ang gayong hilaw na puwersa na sumunod sa kanya. Tapos may idea siya. Kinalma niya ang sarili at naalala ang tuntunin ng sistema niya. Upang makakuha ng kapangyarihan, kailangan niyang hawakan ang pinagmumulan ng enerhiya. Isang gininto ang aura ang sumabog mula sa kanya habang inilalabas niya ang kanyang gininto ang pamamaraan sa paghinga ng araw, determinadong lumaban sa bagyo. Sa isang malakas na dagendong, si Fang Yi ay tumulak pasulong, gamit ang kanyang nag-aalab na espada upang maputol ang landas sa bagyo ng asul na kidlat. Ang salpukan ng kanyang gininto ang enerhiya laban sa hilaw na bagyo ay lumikha ng isang napakalaking, magulong pagsabog. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig mula sa pilay, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. Alam niyang ito ay isang desperadong sugal kung saan kailangan niyang itulak ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon, humarap sa kamatayan upang mabuhay. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pakikibaka, naabot niya ang rurok, itinutok niya ang kanyang espada sa lupa, nabasag ang bato pagdating niya sa gitna ng bagyo. Dito, ang kapangyarihan ay mas nakakatakot, isang marahas na baha ng enerhiya ng kulog na nagpahirap kahit na huminga. Naramdaman niya ang buong atensyon ng bagyo sa kanya at napagtantong hindi na lang siya nito gustong itulak palayo. Gusto na siya nitong patayin, para bang upang patunayan ito, inipon ng bagyo ang buong lakas nito at binaril sa kanya ang isang napakalaking sinag ng puting mainit na kidlat, isang pag-atake na nilalayong ganap na sirain siya. Habang hinarap ni Fang Yi ang huling pag-atake ng bagyo, nag-activate ang kanyang sistema, na-detect ang isang malakas na katangian ng kulog at sinimulang i-proseso ito. Malayo sa ibaba ng lungsod, ang mga tao ay nanunood mula sa isang mataas na gusali, na mangha, isang lalaki na kumukuha ng litrato ay hindi pa nakakita ng kidlat ng napakalaki. Ang isa ay nagtaka kung ang isang Diyos ay dumaranas ng pagsubok, kahit na iniisip niya na nakakita siya ng isang tao sa langit. Sa taluktok ng bundok, natapos ang laban sa isang makinang na pagsabog, nanalo si Fang Yi. Kinumpirma ito ng isang mensahe ng system, na nagpapahayag na nakakuha siya ng refined divine thunder power at maaari na ngayong tumawag ng makalangit na kidlat upang gawing makadiyos ang kanyang katawan. Ginantimpalaan siya ng 5 puntos sa pagsusulat, lumulutang na ngayon si Fang Yi sa hangin, napapalibutan ng asul na kidlat at ang kanyang gininto ang aura. Naunawaan niya ang kanyang bagong kapangyarihan, ang Thunder attribute ay isang top-tier na puwersa para sa parehong pag-atake at depensa, hindi tulad ng kanyang kapangyarihan sa araw, na halos para sa pagtatanggol, ang kulog ay maaaring pinuhin ang kanyang katawan at gawing matinding enerhiya. Napagpasyahan niya na ang kulog ay ngayon ang kanyang sibat at kanyang kalasag, napagtanto din niya na ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, ito rin ay tungkol sa paglilinis at muling pagsilang. Ramdam niya ang lakas na nagpapalakas sa kanyang mga buto at kalamnan ng walang anumang sakit. Pagkatapos ay inalok siya ng system ng isang upgrade upang parusahan ang kasamaan, na magbibigay sa kanya ng dobleng kritikal na pinsala, na nagtatanong kung gusto niyang gumamit ng mga punto ng pagsusulat upang makuha ito. Marahang lumapag, naisip ni Fang Yi ang susunod na gagawin. Ang una niyang naisip ay ilagay ang bagong lakas ng kulog sa kanyang Tang Sword. Pinag-isipan niya itong mabuti, habang palakasin nito ang talam, nag-aalala siya na baka masira ang kadalisayan ng katangian ng araw na nasa loob nito. Alam din niya na ang paglalagay ng napakaraming iba't ibang kapangyarihan sa isang bagay ay maaaring makapinsala o makasira pa nito. Bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya, sa pagtingin sa kanyang kamay, nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay. Direktang ilalagay niya ang katangian ng kulog sa kanyang kanang kamay. Agad na tumugon ang system, nagtatanong kung gusto niyang ilagay ang Thunder attribute sa napiling item, isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nag-uutos. Agad, ang lahat ng ligaw na asul na kidlat sa hangin ay sumugod sa kanyang kanang kamay habang inaangkin niya ang kapangyarihan ng bagyo para sa kanyang sarili. Kinabukasan sa taluktok ng Mount Yuhuang na napinsala ng bagyo,
Nawala ang agarang panganib. Sa ilalim ng isang bangin, si Su Qingying at isang opisyal ng hukbo na nagngangalang Major Han Li ay nakatayo sa ibabaw ng maraming figure sa mga body bag. Iniulat ni Su Qingying na ang enerhiya ng contamination zone ay kakaibang bumaba mula sa pinakadelikadong antas nito hanggang sa banayad na antas sa loob lamang ng 3 oras, kahit na may ilang kuryente sa hangin. Nakinig si Major Han Li at agad na inisip kung ano ang nangyari. May naroon noon. Ito ay isang pioneer, isang taong aktibong naghahanap ng mga mapanganib na kaganapang ito. Nagulat si Su Qingying. Iniisip kung may kasama pang pioneer at kung nakaligtas pa ba sila. Lumuhod siya at naghanap ng mga pahiwatig ngunit wala siyang maramdaman. Sa pag-aakalang natangay ng malakas na ulan ang anumang ebidensya, napagpasyahan niya na ang pioneer ay ligtas na umalis sa bundok bandang alas 8 ng gabi noong nakaraang gabi. Sumang-ayon si Major Han Li sa kanyang timeline, nagsimula ang kakaibang pangyayari bandang alas 6 ng gabi at naselyuhan ng hukbo ang bundok alas 7 ng gabi. Kaya malamang na inakyat ng pioneer ang bundok bago ito isara. Nabanggit niya na ang kanilang mga instrumento ay hinulaang ang panganib ay aabot sa grade S. Ngunit pagkatapos ng 8 PM ay biglang bumaba ang enerhiya. Nakatayo kung saan naging pinakamalakas ang kidlat, idinagdag ng mayor ang kanyang sariling teorya. Naniniwala siya na ang pioneer ay hindi lamang nakaligtas sa kidlat ngunit marahil ay may kapangyarihang nauugnay sa kulog, na ginagawang isang magandang pagkakataon ang sakuna. Napagpasyahan niyang ang taong ito ang direktang dahilan ng biglaang pagbabago. Pagkatapos ay ibinahagi ng mayor ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. Ang mga taong ganito ang pinakadelikado dahil hindi nila alam kung kaninong panig sila. Sumang-ayon si Su Qingying, at idinagdag na kung ang gayong makapangyarihang tao ay isang banta, ang sakuna na maaari nilang idulot ay magiging napakalaki. Kinailangan silang matagpuan ng mabilis. Milya ang layo, nakaupo sa kanyang sopa at walang kam-alay-malay sa operasyon ng militar na nakatutok ngayon sa kanya. Biglang bumahing si Feng Yi, bumalik sa bundok, ginawa ni Major Han Li ang kanyang desisyon. Matibay na utos niya sa kanyang mga hukbo, hanapin agad ang taong ito, kahit ano pa ang mangyari. Habang ibinigay ang kanyang utos, itinalaga niya sa misteryosong target ang kanyang pansamantalang codename, ang Tyrant. Nagsimula kaagad ang investigasyon sa Yuhuang Mountain. Inaasahan ng hukbo na ang Spiritual Practitioners Association ay maaaring mag-recruit ng misteryosong tao na may pangalang Tyrant sa lalong madaling panahon. Pansamantala, pananatilihin nilang lihim ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaganapan at magsisimula ng kanilang sariling investigasyon. Sa tag-ulan, sinabi ng leader ng asosasyon kay Major